siya above siya sa mga law enforcement agencies na tainted by corruption. Bakit doon mo idadaan? Tainted by corruption nga. Above siya doon sa mga hukom, mga judges na link din sa corruption. Dito nga, di ba, yung sa raid sa Pogo, dinenay, pinigilan ng isang judge yung search warrant. No? Sino yung judge na yun? No? Sino yung judge na yun? So, itong ICAC dapat above. Super body nga No? Kaya, super body. Supernatural ba? Hindi kami super body ba? Supernatural? Supranational? Ano? Supranational. Ibig sabihin ng supranational ay tatawid kahit sa ano ba yung police agency sa Hong Kong? Interpol, yun. Supranational, no? Yun yung... Kailangan matitikas yung mga yan, siyempre. Di ba? Kailangan matitikas. Kaya para hindi natatakot, mabanggay nila lahat. Di ba? Hindi, tsaka kailangan magbuhat ng maleta. Maleta rin. Kailangan magbuhat ng maleta, no? Hindi tao binubuhat, ha? Hindi tao, maleta. Maleta yung binubuhat dahil nakikita ko na naman sa mata ni Michael. Kita-kita ko. May naisip pahiwatig. Lumalayo nga. Ako rin, tahimik na ako. Do you think, medyo natatagalan itong si PBBM to issue a statement on Pogos? Kasi ilang linggo na, itong kung ano-anong lumalabas ng susisulputang issue tungkol sa Pogo, he's still not spoken on it. Oo nga, dahil hilingi na nga ng Senado at saka ng Kongreso na ito ay isang national security issue. Correct. Hindi lang siya tainted by illegality, hindi lang siya tainted by crime. Tainted siya ng national security. Dahil sabi ko nga kanina, pwedeng gamitin yan para magpasok ng mga tao. No? Pwedeng gamitin yan para magpasok ng pera. No, para doon sa kanilang mga talking heads dito. Na mukhang busog na busog sa kakasalita, no? Busog na busog, no, sa kakabana, sa ating pagtutol sa aggression ng China. May pinanggagalingan na pondo yung mga 'yan, no? May pinanggagalingan na kaya nga tainted by national security. No? Parang kanyan mga Trojan horses, hindi lang isang Trojan horse. Trojan horses na ipinasa na ang nag-expose niyan nung sa Greek mythology, no? Naalala mo yan, Michael, Ina, sa Greek mythology si Cassandra. Si Cassandra ang nag-expose niyan sa mga Trojan horse. Huwag nating papasukin yan sa Troy. Pag pinapasok natin yan, tayo ay mawawasak. Ganun, ano nangyari kay Cassandra? Pinapatay. Kaya ingat yung mga nagwa-warning tungkol dyan sa mga Trojan horses na yan, baka may mangyari sa inyo. Diba? Daniel lang sa sarcasm. Sabi nga nito, ingat sa sarcasm. Baka i-take ng mga listeners na totoong ang sarcasm mo. Hindi lahat nakakaintindi ng sarcasm. Pasensya na po. Pasensya na po. Para tayo, mas maganda ang sarcasm para hindi tayo makasuhan ng libel. Yun nga, kasi alam, yung harap, yung katotohanan minsan dinadaan sa sarcasm yan. Kasi nga, diba, pinapaikot ang batas Ang hirap Kaya nga medyo tayo ng libel. Kabisado ni Michael sa kanina yan Naman. Libel Sabi, ano naman mali ron, no? Sinuportahan ko nga ang iyong pagkakaroon ng papeles sa isang Pogo Hub. Sinuportahan ko nga ang iyong pagkakaroon ng executive assistant number 3 na sumasahod ng 55,000 para isama sa lahat ng iyong biyahe dahil siya ay expert sa peace process. Yun. Dahil siya expert sa geopolitics, expert geopolitics. Siya. Hindi lang siya beauty king. Siya ay sobrang talino sa geopolitics kaya kinakailangan ko siya isama sa aking mga biyahe, sa aking mga konferensya, no? Lalo na ang naalala kong isa pang sabi niya, Sek, parang baka nakatira siya doon sa Pogo Hub. May ganun siyang sila. May ganun linya. Baka daw nakatulog doon. No. Baka ibinigay ng Pogo Hub. Okay. Marami na nag-aabang, nagko-comment doon sa isa nating issue. Yan. Okay ka na, Sek, Ikaw talaga. Okay, eto na, Sek. Pero mas maganda yung may sarcasm doon, Sek. Hindi siya gano'n na high blood. Parang cute. Cute lang. Doon pala niya, Tigil. Okay, Senator Risa Ontiveros, okay?
in an interview, itong si former Senator Laila De Lima, sinabi niya na si former VP Lenny, talagang pinasa na ang titulong pagiging leader ng oposisyon dyan kay Senator Risa. What does that mean, Sec? Ano ibig sabihin nun? Well, after nung election, nag-comment nga ako dyan nasa Germany ako noon Nagsalita ako sa German Parliament noong 2022, June. Nabanggit ko na yan, na pinasa nga ni Lenny yung baton kay Risa as the leader of the opposition. Kaso hindi masyadong na-highlight dahil hindi nasundan. Mas maganda kasi na nung pagbigay niya ng baton, sinamahan niyan tumakbo sa paikot ng racing track si Risa para makita na pinasa na. Dahil hindi kasi sapat na ipapasa mo lang tapos ikaw ay mawawala na later on. Dapat sinustain yan. Kaya nga ang proposal ko noon, magkaroon ng nationwide Thanksgiving at saka listening tour silang dalawa. Para makita na ipinasa yung baton at para ma-harness, ma-organize yung pink wave na hindi naman insignificant, 15-16 million votes din yun. At napakalaki ng mga rally, daan-daan dito. Meeting the Abante, mahigit 1 milyon. So, para ba yan i-consolidate mo, magkaroon ng nationwide tour, listening tour, Thanksgiving tour, pasasalamat, at the same time, ipakita na ito na yung bagong leader. Dahil hindi lang yan, medyo nalito yung mga tao. Kasi hindi lingid sa ating napapanood sa mga issue, nangunguna talaga si Sen Risa sa Senado sa mga issue nito, no? Pogo, yan, di ba? Yung number 1 yan. Ano pa ba yung mga issue inaano niya? Yung kay Pastor Kibuloy, yung sari-sari, na talagang ito yung mga galawang oposisyon, no? Kasi yung sinasabing isang oposisyon, di ba, pro Kibuloy, pro Pogo, pro China, pro mga ganun-ganun ba. So mahirap na iwari, Sec, di ba yung nakikita mo? Kung opposition ka nga, yung talagang mga issues, hindi yung kalaban mo lang yung pamilya. Ang ano mo, you oppose, no? Yung the real sense of the word, you oppose certain issues, no? Policies of the government for you to be able to be called a legitimate opposition. So yung ibig sabihin ba nito, Sec, ito ba yung legitimate opposition, not the opposition that the Dutertes are claiming to be? Yes, tama yan, Michael, no? Dahil may mga nagpapanggap na opposition no? Hindi ibig sabihin opposition ka na dahil natanggal yung daan-daang milyon na intelligence at saka confidential fund mo, no? Hindi ibig sabihin na opposition ka na. Tapos hindi ka opposition kung bigla ka naging born again, pro-democracy, pro-human rights, anti-extrajudicial killings, no? At saka pro-supranational, no? Hindi ibig sabihin na ikaw ay opposition na. Halimbawa, yung dating Senate President Zubiri, dahil natanggal siya sa posisyon, pinaglalaroan niya na baka pwede na siya sumama sa minority, sa opposition. Hindi ibig sabihin na opposition ka na dahil natanggal ka as Senate President. Dapat dyan may prinsipyo. Dapat dyan may plataforma. Dapat dyan may ideology. Dapat dyan may vision. No? Dapat yun ang ibig sabihin ng tunay na opposition. Hindi dahil natanggal ka lang o hindi lamang dahil natanggal yung iyong intelligence funds in their millions, ikaw ay opposition na. Diba? Kaya yun yung ginagawa ngayon. Hindi dahil sa bumaklas ka na sa unity. Yan si Senator Risa. Yun ang ginagawa ngayon ni Senator Risa, ni Laila De Lima. Sana lang ay samahan sila ni ex-Vice President Leni Robredo. Hindi pa huli ang lahat. Sana ngayon gawin nila yan, no? Tulong na rin sa kanilang kandidato sa midterm. Yan ang tanong ko, Sec. Kasi sabi mo, from the time you talked about this, in short pala, naskupan tayo ni Sec Ronald. Sabi niya, June 20. Pa yun. Naalala ko, diniscuss natin dito sinabi ni Sec yan. So, from that time, hindi nga masyadong na-push din ni former VP Lenny. Do you think it's too late? It's not too late for Senator Risa to harness the kakamping power, kumbaga. Sana hindi pa too late. Dahil hindi naman pupunta yon doon sa peking oposisyon ng mga Duterte. Diba? Hindi naman pupunta yun doon So, naghihintay lang yon ng leadership. Naghihintay lang yon ng abiso. Naghihintay lang yon ng pasasalamat sa kanilang pagsuporta noong nakaraang eleksyon sa 2022. Tingin ko hindi pa naman huli. Pero, gawin mo na kaagad dahil 2 taon na nakakalipas
Diba? Dalawang taon eh. No? Kaya tingin ko ay pwede pa yung i-harness. Pero sana pagtulungan nila at pinakamalaking tulong dyan si Leni Robredo. Dahil siya yung ibinoto eh. Siya yung ikinampanya eh. Siya yung bandera na ibinagayway eh. Binigay mo yung bandera, pero hindi ka nakita eh. So maganda kasi na pagwagayway yung bandera, mo talaga. Dapat nandun na yung nagbigay ng bandera. No, pero hindi naman totally nawala, Sec, no? Ang banggit din ni former Senator Laila De Lima at spokesperson ngayon ng LPA ay sabi niya contemplating pa rin naman daw si former Vice President Leni Robredo to run as senator or mayor. Yan. So hindi pa rin totally mawawala. So malamang nasa sirkulo siya ng politika rin at baka doon niya ipasa sa isa sa mga sorties or campaigns. Sec. Gawin na niya dahil alam naman niya, katulad ng ginawa niya noong 2022, masyadong late yung kanyang pagsabi na siya ay tatakbo. Diba? Habang yung mga kalaban niya, naghahanda na ng ilang taon, siya nag-decision lang during the filing of candidacy. No? Imagine mo kung nagpasya siya 6 months earlier. So yung kanyang momentum during the campaign, baka mas malaki pagdating ng eleksyon. 100% sure ako. No? Na mas malaki. Kaya ngayon, dapat siya, katulad nga ng ginagawa ni Bam, ni Kiko, ni Shell Jokno, naglilibot na sila. Kumbaga kilala na sila na tatakbo. Sana gawin na rin ni Leni yan kung siya ay magpapasya na maging senatorial candidate. No? Tapos si Risa, na hindi kandidato, pwede siya mag-full-time as campaign manager, as leader, together with Laila De Lima, na naging icon ng oposisyon. So sila na yung magbandera. Pero sana kasama nila sa paghawak ng bandera yung dating kandidato, si Leni Robredo. Diba? Dahil yung mga iba kasi sumuporta because of Leni. So pag hindi nakita si Leni, baka magdalawang isip. Diba? Kaya kung nandun si Leni, nandun si Laila, nandun si Risa, etc., mas compelling, mas defining yung magiging kampanya at yung pagpasa ng baton ng oposisyon. Para walang confusion. Mas malakas din. Walang sarcasm. Hindi sila makukonfuse. Hindi katulad sa panikis ko. Ang dami naguguluhan. Dahil yung mga iniitahan kasi rito, sarcastic. No? Sarcastic eh. Hindi, isa pa nakikita ko, no? Di rin lingid sa atin na nung panahon din ni Duterte, si Senator Risa rin lang ang nakalusot. Ibig sabihin, may sarili siyang mass base. Di ba? Kasi siya lang ang nakalusot eh. Di ba? Ibig sabihin, at patuloy siyang bumanat. Patuloy siyang bumanat. Kahit high AK. Kung maalala nyo, siya yung kumupkop doon sa mga witnesses sa pagpatay kay Kian De Los Santos. Tapos kinasuhan siya ng kidnapping. Mga ugok, di ba? Kinasuhan ng kidnapping si Senator Risa dahil kinupkop niya, tinago niya yung mga witnesses doon sa pagpatay kay Kian De Los Santos. Ni-raid pa yung parokya ni Bishop Ambo David. Nasa ngayon ay presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sila yung magkasama nun eh. Si Bishop Ambo David at si Risa Hontiveros. Diyos ko po naman. Kami ni Michael, pwede kaming magmukhang kidnapper. Dahil kita naman sa mukha namin. Si Risa kidnapper. No? Di ba? Sino yung mga nagkaso sa kanya? Ilantad din natin, iukit din natin sa isang rebulto. No? Yung mga yan, yung mga nagtawanan doon sa alleged sex tape ni Laila De Lima sa Kongreso, ilapit din sa rebulto. No? Yung mga ubok na yan, yung mga walang hiya na yan, di ba? So, yan yung, ibig sabihin, sa panahon na libo-libo yung pinapatay, yung mga tipo ni Bishop Ambo David, no? Yung tipo ni Senator Risa Hontiveros, yan yung hindi natakot. Yan yung tumayo. Hindi yung mga congressman na sinisisi yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Sinisisi last month, di ba? Sinisisi doon ako pupunta eh. Sila lumantad. Yun nga. Sinisisi yung mga abogado, ang tatapang naman nila. Ito yung mga tunay na matatapang. Si Bishop Ambo David at saka si Senator Risa Hontiveros. Kaya yung irony, Sec, na binabanggit mo, yung isang kongresista nagsabi niyan, bakit hindi lumantad? Ba't ngayon lang? Pero dati nga, di ba, kailangan pa silang proteksyonan ni Bishop Ambo David, ni Senator Risa Hontiveros. Dahil nga, ang hirap lumantad nung panahon na yon dahil nga malakas ang kapangyarihan ng pumoprotekta umano dito sa mga EJKs na ito. Tama ba, Sec? Tama. Hindi naman tinago ng gobyerno ron. Di ba? Ito ay Operation Tokhang. Ito ay Operation Double Barrel.
At mismo sa accomplishment report ng gobyerno ni Digong noong September 2017, inamin nila sa accomplishment report na 20,000 mahigit na ang patay. Sa kanila na mismo report, accomplishment report. It is an accomplishment, Ina. Sabihin, proud sila doon. Proud sila doon. 4,000 sa legitimate police operation. Legitimate yan, na yung barel ng mga pinatay, no, ay naglakad papunta sa mga ibang pinatay, no? No? Ganun yung pinatunayan nila Pulitzer Prize awardee Manny Mugato. Yan. Yan, Boss Manny. At accomplishment report yan, inuulit ko. Accomplishment report na ginamit mismo something to be proud of. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.